Iniwan ng kasama o naghahanap ng kasama. Gustong bumiyahe pero walang pambiyahe. Ano man yung biyahero problema mo, sagot ka namin dito sa... Magandang gabi mga biyahero at kasama niyo naman po ang DJ na ang bawat biyahe may hugot. Ito ang programa na pinamagatang Hindi natin patatagalin pa ang kwentong ito dahil pupuntahan na natin ang ating nagliliyab na telepono. That's right, hotline. Gets nyo naman yun, no? Okay, mukhang dumadami na yung mga callers natin ngayon, no? At, sige, i-press ko na to. Hello, good evening! Sino po ito? Hello, sir, kayo po ba yun nandyan? Hello. Parang kilala ko tong boses nito. Hello, Sir Drew, hello. Si Ray? Sir, yes, naunahan ko sila. Buti na lang, naunahan ko. Ikaw, ano ba? Pareho, kasama na naman tayo? Every week na tayo magkasama tapos ikaw pa rin yung makakausap ko. Sir, itong panahon ngayon, may problema po kasi ako. Hindi po ito dun dahil sa trabaho natin. Sabi ko na nga sa'yo uminom ka na ng antibiotics. Sir, hindi din po ito. Okay. Pwede ko na po ikwento sa inyo. Ay, sige. Alam mo kasi marami na rin tumatawag na. Sige, go ahead. Ganito po kasi yun. Okay. May plano talaga kaming umalis. Aha. Yung mga barkada ko, mga matagal kong barkada, na pupunta dapat kami ng Coron. Yung budget namin, sakto lang. Ito po yung katanungan ko, nagka-problema po kami sa mga komunikasyon. So, hindi na po kami natuloy. So, gusto ko po talagang matuloy ito. Kahit ako po mag-isa lang. Ang hinihingi ko po sanang advice sa inyo, sir, kung ano pong dapat kong gawin para makamura at yung pera ko sakto lang. Ang advice ko sa'yo, humanap ka ng bagong barkada. Ray. Sir? Bakit? Ikaw na, naririnig mo naman ako Ray, naalala mo ba yung Dinggalan episode natin? Sir, yun po yung nawala tayo niyan Oo, correct. Naalala mo yung dinala ko yung mountain bike ko. Diba? Dala-dala ko yung mountain bike ko niyan Tapos nun, bago tayo nag-mountain bike, parang meron tayong hinahanap na mag-wall climbing ba? Diba? Umakyat pa nga tayo dun sa bundok na yon. Tapos nun, huminto na lang tayo dahil tinanong natin dun sa tour guide natin na asan ba papunta to? Sabi niya, hindi ko rin nga alam sir ba't tayo nandito? So, naalala niya yan? Oo, yun nga Diba? At naalala mo rin na meron tayong pinuntahang falls, yung mountain bike natin papunta doon. Yun, di ba? So, nagkakaroon ka na ng clear picture about this episode. Now, alalahanin mo rin na yung episode na yon, meron tayong maraming pinuntahan na wala tayong binayaran. Importante yan para sa mga listeners din natin para mabawasan ang hugot nyo. Kapag gusto nyo makamura, importanteng magtanong sa local tourism at hindi nyo alam kung ano ang ibibigay nilang impormasyon para masulit ang biyahe nyo at para humaba yung budget nyo. Dinggalan syndrome, anyone? Sa ganda ng Dinggalan, Aurora, parang ayaw mo na raw umalis dito. Naalala ko din, may sasabihin pala ako, magkukwento rin ako sa inyo. Baka hindi pwedeng malaman to ng ng mga tao? Ay, dito sir, live ito. Okay. Naalala ko lang kasi sir, yung nagbiyahe tayo ng Laguna. Oo, Kabinti, sa Kabinti, tapos 20 lang yung
yung entrance ng falls. Kaya nga tinawag na Ka-20. Kasi pag 25 hindi na pwede. Ka-25 na Doon yun. na lang ako pupunta. Dito, sulit ang 20 pesos mo. Ito rin ang dahilan kung bakit biglang nakilala ang bayan naman ng Louisiana sa Laguna. Isang waterfalls na may taas na 70 feet ang naghihintay sa bawat biyaherong naghahanap ng mura at sulit na adventure. Sino ba naman ang hindi mapapa-falls in love dito? Pwede ka pang dumaan ng Marilaki. Hindi ka na kailangan magbayad ng ng tollway. Diba? Ng toll fee. Mag-bike na lang pala ako para wala lang commute. Tumakbo ka na lang. Sige. Diba? Umpisahan ko na ngayon. Umpisahan mo na ngayon. Oo. Ingat kayo dyan. Kita-kits na lang tayo bukas. Sige. Bukas agad. Hindi ba taping natin bukas? Sige. Huwag na akong tumuloy. Salamat, sir. Salamat. Okay, ingat, Ray. Alright. Thank you so much for calling us, Ray, dito sa Biyaheng Hugot. Para sa mga ibang callers na naghahanap nga ng murang bakasyon or gusto nilang i-stretch ang kanilang budget, lalo na pa sa mga international destinations katulad ng Singapore, Hong Kong, Korea, meron din kaming mga tips dyan. Pwede rin kayong magtanong sa local tourism and etc. Ready for some soul searching? Try Korea. Annyeonghaseyo! Welcome to Korea. Annyeonghaseyo. Malaya at libre mong magagaya ang iyong mga favorite Korean novela habang inaalam ang kanilang rich history. So, in a nutshell, kapag papasok kayo dito sa Korean Culture Exhibition Hall nila, papakita nila yung mga iba't ibang klaseng damit ng lalaki, ng babae, ng mga taong medyo mataas ang rangko. Ipapakita rin nila yung anong pamumuhay nila. Sabi nga ng ating tour guide na si Ellis na napaka-importante yung fast-paced life ng mga Koreano dito dahil yung fast-paced life katulad ng fast-paced life sa Hong Kong, sa Tokyo, sa London, sa New York, 'di ba? Parati sila naglalakad, parati sila nagtatrabaho. Yun daw ang tumulong sa pag-angat ng ekonomiya ng Korea. No worries kayo sa pag-iikot dito sa Seoul dahil accessible via public transportation ang kilalang tourist spots. It's gonna take around less than 10 minutes walk. Pwede ka nang bumaba papuntang subway station. Do not be fooled. Baka isipin nyo, wow, walang gumagamit ng subway. It's a Sunday morning, so hindi masyadong busy yung subway. So like most subways, meron na silang automated system. Buti naman dito sa ating kiosk, English speaking, yung automated teller. Select station 9, CD. Korea! Kayo pa rin syempre nakikinig sa programa ng mga biyaheng may hugot. Ito ang... Alam mo, naalala ko lang kasi itong kwento na to, nung isa sa mga monumental travels namin abroad, hindi namin talaga makakalimutan yung na-experience namin sa Israel. Naku, it's such a beautiful first world country. Alam mo, bukod sa Holy Land experience namin, yung pagkain talaga. Yun talaga yung nadala ko talaga sa Pilipinas, yung Mediterranean cuisine na gusto ko talagang parating kainin. Yeah. Anak ng tinapa. Speaking of which, naalala ko, meron kami pinuntahan doon na Temptation Mountain. Yung Temptation Mountain na yun, syempre, maraming mga turista pumupunta doon. At may mga, syempre, nagbibenta rin ng mga kung ano-ano. Isa na dyan, yung pagbenta ng parang prunes. Ang okay sa kanila, nag-o-offer sila na free taste testing. Dahil nga, syempre, ang okay yung option na yon, bago kayo bumili, pwede nyo matikman
Kung hindi nyo naman mabibili, nakakain kayo ng libre. Di ba? Anyway, kwento lang yun. Pero I think meron tayong caller ngayon at ang caller natin ngayon, pangalan niya yata ay si Maya Maya. Maya Maya? Hi, DJ Drew. Manghihingi lang po sana ako ng advice sa inyo kasi matapos ang ilang buwan namin pagpaplano sa group chat, finally matutuloy na yung trip namin papuntang Batanes. Wow! Batanes! Naku, alam mo, ang Batanes talaga, napakaganda niyan. Alam mo, parati nagtatanong mga tao, gaano kaganda ang Batanes? Sabi ko, kung meron kayong dalang camera, bato nyo lang. Tapos nun, yun na yung perfect shot. Kung gusto mong mahulog sa'yo ang iyong nililigawan, ay nako, napaka-romantic ang Batanes talaga na yun. Anyway, sorry. Go ahead. Ngayon po kasi ang problema namin, ang tagal nga namin po pinaghandaan, pero kulang pa rin yung budget namin. So, paano po ba namin ma-enjoy yung pupuntahan namin kahit nagipid kami sa budget? Alam mo, automatic meron ka na kagad advantage dahil grupo kayo. Ilan kayo? Gaano kadami kayo, Maya? 8 lang po. 8! Alam mo, hindi lang ang 8. 8, ang dami nyo na yan. Bukod sa mga bonding moments na siguradong ma-experience nyo, mas makakamura kayo. Maghanap ka ng mga group tours. Sa mga viewers natin na sabihin na natin walang grupong malaki, 2 lang kayo, you can actually avail of other groups na pwede kayong sumama. Alam mo, naalala ko yung kapatid ko pumunta yan ng Sagada mag-isa. Pero nakamura siya dahil sumama nga siya sa isang grupo. Now, pagbalik niya mula sa Sagada, kunento niya sa akin, alam mo, Drew, sobra ako nag-enjoy dahil marami akong nakilala. At ngayon, kaibigan ko na sila. At hindi lang yon, nakamura pa ako sa aking biyahe. Alam mo, one perfect example, yung pagbiyahe namin ng Pulag. Siyempre, hindi lang kasama ng asawa ko, pati kasama din ng buong tropa ng biyahe ni Drew. Siyempre, madami kami, kung sabihin nakamura kami, at hindi lang yon, only kwentuhan pa. Sobrang enjoy. Sabi nga nila, the group that climbs together stays fit together. Siyempre, tuwing summer ang peak season ng pag-akyat ng Mount Pulag. Kung gusto nyong iwasan ang dagsa ng tao, akyat pa more sa mga buwan ng June to August. The mountain is still beautiful. Tandaan na marami nang umaakyat ng Mount Pulag. Hindi na pwede ang agad-agad na biyahe dito. Months in advance ang pagre-reserve ng mga grupo para sa pag-akyat. Pero mas okay ang pasyal kung meron kayong mabuting nagagawa. Katulad sa bayan ng Oslob na maraming grupo na grabe ang pagmamahal sa bayan na to. I heard that you guys are making artificial coral reefs. We call it the Coral Frames. Okay. It's an initiative started by the owners of Blue Water Resorts. Okay. Yung Coral Frames, di lang siya parang structure kung saan pwede mong ilagay yung corals kasi yung bottom dito puro sand na kasi napulbos ata sa sobrang lakas ng bagyo. Yung coral gardens were washed out ashore, so wala nang natira. So we tried to put it in a frame. Mula sa mga lokal na patuloy na nilalaro ang local game. Pwede ba makasali sa kangga nyo? Okay, pwede rin. Okay lang? Oh, Lihay. At mga nanay na gumagawa ng local delicacy na podrida. Hanggang sa mga diver na nagtatanim ng artificial coral reefs. Talagang kahanga-hanga sila mga biyero. Hindi lang sa local destinations may mga group tour. Yan din ang pwede nyong gawin kung nais nyong makamura sa pagpunta sa Israel at Jordan. Airfare, lodging, meals, transportation, entrance fees, tour guide, and more ang kasama sa babayaran nyo kapag sasali kayo sa isang tour group papuntang Israel at Jordan. Imagine this, mabibisita nyo kung saan pinaniniwalaang ipinanganak si Jesucristo. You can make it more special by visiting the place on December 25.
Handaan nyo lang ang sarili nyo sa dami ng tao. Pwede nyo pang maranasan kung paano mabuhay noong panahon ni Heso Kristo sa Nazareth Village. Isa ito sa mga bagong atraksyon sa Israel. At huwag niyong kalilimutan ang pagbisita sa ancient city of Petra sa Jordan. Bucket list achieved kayo niyan! Plus, may bago pa kayong mga kaibigan kapag sumali kayo sa isang group tour. Alright mga biyahero, nandito tayo ngayon sa parte ng ating programa kung saan magbibigay kami ng mga practical tips sa inyong mga biyahero. Kung minsan kasi hindi natin alam kapag bumabiyahe tayo, lalo na sa ibang bansa, magkakaroon tayo ng mga emergency situations. Ito yung tanong ko sa inyo. Ano ang gagawin nyo kapag nasa ibang bansa kayo tapos nun, kulang ang pera nyo pangkain? Naalala ko nga nung pumunta kami sa Japan. Nag-shoot kami sa Japan. Siyempre, yung Japan cuisine na finiture namin kakaiba. Nagulat kami. Hindi dahil hindi masarap. Nagulat lang kami sa panlasa namin. So, ibig sabihin nun, hindi pa kami sanay sa pagkain na yun. Ibig sabihin nun, hindi kami nakakain ng tama. Siyempre, gutom na kami, di ba? Ang nagawa namin, naalala ko dahil pumunta kami sa isang pasalubong area, may mga free taste testing. Doon kami bumawi. Well, it's not really the most complete meal. Pero at least pantawid gutom bago kami pumunta sa convenience store. Sabi nga nila actually na bawat biyahe, kapag nag-offer sila ng libre, tirahin lang hanggang mabusog at wala ka nang bibilhin. Hindi kailangan pasalubong pa ito. Popping sensation inside your mouth. Ang pagkain, puro mura. Pero ako, nagmamahal. Tulad nito, simulan natin sa appetizer. Would you like some cheese, madam? Kilala ang Malagos Farmhouse sa pagkakaroon ng finest quality of cheese sa Davao. Meron silang 13 klase ng keso na hindi lang kilala sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Buti pa ang mga kesong ito, nakilala mo na. Pero ako, hindi pa. Push it out. Yeah. Push it out. This is a 3-month-old cheese. May ganun pa yun, no? Yeah. So is it... So the older it gets, the better it tastes? Well, for me, the better. Better it tastes? Yeah. See, I will compare it to cheddar cheese. Cheddar, yeah. So smell first. Smell? It's not funky. It's not. It's not. It's creamy. There's that aftertaste. Kung nagtitipid, mag-back to basics, biheros. Hulihin nyo ang main course nyo. Ibang klase rin ang sarap kapag pinaghirapan mo talaga ang ulam mo. Microwave, please. Ito na. Sige, kuha na tayo ng colors ngayon. Medyo dumadami na naman. Medyo umiilaw na naman yung telepono natin. Parang Las Vegas. Hello, caller number 34! Hello? Hello, yes. Ano pong pangalan nyo? Ako po si Leonard. Yes, Leonard. Go ahead. Anong may tutulong ko sa'yo? Akit ka ng puno! Nandito kasi ako sa bundok. Sa bundok? Oo. Saan bundok yan? Saan probinsya yan? Dito po sa sa Mountain Province. Mountain Province. Okay. Wow, nasa Mountain Province ka pala. Uy, alam mo, okay dyan sa Mountain Province. Ilang beses na kami nakapunta rin dyan. Masaya, mapresko yung lugar, mababait yung mga tao. Sandali po. Hello? Choppy po kayo, Sir Drew. Hello? Choppy. Ay, hindi. Kung choppy lang, pumunta na tayo sa next caller. Anong may tutulong ko sa'yo? Leonard. Sir, nawala po ako dito sa bundok. Tapos, wala na akong pagkain. Wala ka ng pagkain? Tapos wala na akong tubig.
Wala ka ng tubig? Oo, sir. Ano pong dapat kong gawin? Ay, so yung problema mo, Leonard. Sir. Wala ka ng kasama at wala ka ng makain at mainom. Yes, sir. Ano bang... Ay, ito. Naalala ko kasi meron kaming biyahe na parang ganun din. At meron din kaming nagawang paraan. Anong gagawin mo kung sa kalagitnaan ng biyahe may sumalubong sa iyong iba't ibang nakakatakot na sitwasyon? Would you give up or would you take the risk? Safety first, biheros. Kung may pagkakataon pa na huwag tumuloy, huwag na kayong tumuloy. Ngunit kung hindi ka na makabalik, maghanap na agad ng tulong. Check your stuff kung may magagamit kayo para i-secure ang iyong sarili. Again, kalma lang guys, dahil mas makakapag-isip kayo kung hindi kayo nagpapanik. Tulad ng bisitahin namin ang Snake Island sa Masbate. Hindi lang takot at panlalambot ang aming nararamdaman sa islang ito. Dahil hindi lang isa, kundi grupo ng sea snakes ang sumulubong sa amin. So mga biyero, nandito tayo ngayon sa Tatos Island or tinatawag nilang Snake Island. Well, dahil dito raw ang daming species ng sea snakes. Sa katunayan, pagsamang pala namin dito mula sa aming bangka, nakakita na kami ng ahas. Di lang isa, di lang dalawa, parang 5 na yata in the span of 5 minutes. Naisip namin na lalangay kami. Pero parang hindi na ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Parang nalalala ako. Parang hindi ko na magalaw eh. Ang sea snake ay isang uri ng ahas na may taglay na lason. Madalas itong makita sa mabatong kuweba ng Snake Island. Accessible kasi rito ang pagkain nilang fruit bats. Dami na. Siguro nakasampu na kaming ahas nakita. Ibig sabihin nun, pwede na kami umalis. Ang masasabi ko lang, sa mga ganitong pagkakataon, kalma lang. Kapag nakita nyo na ang panganib, pack up na agad. Huwag nang magpakabida. Sa dagat ng Dingalan, makikita ang Lamao Caves. Isa itong malaking kuweba na may iba't ibang entry point mula sa dagat. Madalas itong pasukin ng alon, kaya hindi madaling mag-explore dito. Kapag nalagay sa ganitong sitwasyon, tandaan na makinig sa payo ng locals at mas maganda na huwag nang ituloy ang inyong balak. So yung nakikita natin ngayon ay isa sa mga madaming caves dito sa Lamong, no? Yan, openings, maraming cave openings ng Lamong. Pupuntan nyo na lang sa dalawa. Okay. Kaya ang mangyayari, masyado malaki yung bangka natin dahil marami din yung tao. So, lilipat tayo sa isang maliit na bangka at papasukin natin yung kuweba. So, pagpasok mo sa loob ng kuweba, medyo mahaba pa daw yun. The deeper you get, the smaller the opening of the cave will be. So, kailangan pa ng mas maliit na bangka. But, para sa akin, karoon ako ng konting surveying. It's not the safest to go. Kasi medyo malakas yung alon. This is the Pacific Ocean. At medyo open ocean na yan. Doon, pwede ba dahil medyo tago. Pero pumapasok yung waves doon. At medyo naririnig mo yung lakas ng pagsalpak ng tubig sa walls, no? Yes, it's not the safest place to be. Plus, kasi meron na rin mga sea garbage, mga seaweeds na kung tawagin at yung mga bote-bote na din. So, if ever you get stuck sa ganon at wala kang kasama, that could pose as a threat. For that particular place, kailangan nyo na kasama. Always trust your instincts, biyero. Gaano naman ka-exciting na isip nyo activity, lalo na kung pang Facebook o Instagram lang yan, unahin nyo pa rin ang inyong kaligtasan. Ang biyahe parang bumibili ka lang ng siopaw. Asado na yung sa tingin mong pupuntahan mong lugar. Dahil alam mong maganda di ba? Ay, bobula-bulahin ka lang ng kausap mo at magpapaasa. Alright, para sa mga alam nating mga biyahero na nagkakaroon talaga ng problema at may
hugot kapag mabiyahe. Ito ang saktong kantang para sa inyo. Okay mga biyahero, at dumating tayo sa ating segment kung saan meron tayong live guest dito sa ating studio para magtanong. Hello there, Mr. Pandoy. Pandoy. Yes, sir. Pandoy. Taga saan ka, Pandoy? Bulacan po. Bulacan? Kumusta? Kumusta yung mga kalabaw doon? Ando pa rin sila, sir. May itim pa rin. May itim pa din? Opo. Ay, nako. Naalala ko talaga yung mga biyahe ko sa Bulacan. Maraming kalabaw. Oo. Sige. Thank you. Next caller, please. Sorry. Pala, hindi ko natanong kung anong kailangan nyo. Anong gusto nyo maitanong? Bale, sir, every time na babiyahe ako, nakikinig ako doon sa mga tips nyo lagi. Okay. Yan. So, yung ask the local, hashtag ask the local. Correct. Ask the local. Parati nating sinasabi yun. Nire-reiterate natin yun parati sa programa. Hashtag ask the local, ask the local, ask the local. Yun, sir. Napaka-helpful niya talaga. Alam ko, nakukulitan na kayo mga biyero. Buti pa ang local tinatanong. Kailan mo kaya ako tatanungin? Pero ano nga ba talaga ang naitutulong sa atin ng mga payo ng Ask the Local? Maraming beses natin itong sinubukan sa paghahanap ng pagkain. Ito yung mga litsong baboy. Limpo ang tawag niyan. Malulutong. Oo. Order tayo niyan. Yeah, isa. At saka yung mga manok. At saka manok. Isang lito. Yan. Pwede mo bang kunan ng konting balat si kuya? Yan. Konting-konti lang para matikman niya yung kalutong. Yan. Salamat siya. Isa rin po. Isa pang ganun. Yan. Ganyan, oh. Cheers. Wow. Harap. Good presentation. I love it. Ayos Okay. Wow. Kain na. Enjoy. Ito na lang. Ayos. Yummy. Manami. Parang siyang work of art. Mo? Chinap niya muna. Kinuha niya muna doon. Buo yun. Chinap niya muna. Hindi, actually sininice niya muna pag ano. 3 bagyo. Tapos chinap niya. Isa-isa. Tapos nilagay niya sa plato ng isa-isa. Part by part. Layer by layer. Nung bumiyahe tayo sa Hong Kong, sobrang daming pagkain ang pwedeng matikman. Kung ano ang pinakamasarap na kainin? Well, we asked the local. So I just told someone off the street, this is Vivian. And Vivian became my official tour guide for 5 minutes here on the street of, what's the name of the street? This is Fa Yuen Street. Kita niyo ba yung style ko? Naghatak ako ng local, tapos nun, tinanong ko, uy, pwede mo bang pakita sa amin kung saan pwedeng kumain? Sabi niya, no problem. Oh, sino yung pumipila ngayon? At sino yung magbabayad? Light taste first. Yeah. Okay. This is the banana cake. This is banana cake. Look at that texture. I like. Espasol on roids. Oh, it is very crunchy. You can buy it. Cookie. Cookie or parang bizcocho. Ayan. Pwede. You say, pwede. 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 Very refreshing. I like it. Kung dayan-dayanan, tunga karsada, matsyag mo, ikaw tag... Ako mangutang ka, madasig ako magbayad, makuri ikaw. Insaging batok mo.
Isang kinabalam akong sip-sip! At ang pinakamagandang paraan para matutunan ang ibang wika ay sa pakikipag-usap sa locals. Drew, tuturuan kita kung paano magsalita ng isang aklanon. Ruanwang. Ruanwang. Gagug-gagug. 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 Sagugan-yugan. Sayugan-gugan. Yes! Okay. Ruanwang. Gagug-gagug. Sagugan-yugan. Na, ang kalabaw naliligo sa putikan. Hindi ko yata magagamit yan. Pisik-pisik. Pisik-pisik. Ay, Bisaya, pisik-pisik. Buuan ang tanom. Ha? Buuan ang tanom. Buwan ang tanom. Buhay ang tanim. Buhusan. Kahit ibang biyeros, nakahanap din ng good finds dahil dito. Dahil dyan sa Ask the Local nyo na yan, Okay. sir. Siya yung naging basis ko sa bawat travel ko. At dahil dyan, sir. At dahil dyan? Hindi lang pagkain nung nakita ko, nung nagpunta ako ng Calaguas. Hindi lang pagkain? Isang matamis, masarap na pag-ibig sa katatanong ko sa local. Wow! Aba, medyo naloka ka sa local, ha? Yan, ha? sir. Yan. Wow! Pag-ibig! Congratulations! Talagang iba nagagawa kapag nagtatanong kayo sa mga locals. Naalala ko, Pandoy, gusto ko lang magkwento din, no? Dahil meron akong isang biyahe. Ay, naku, alam din to ng mga foreign listeners natin dahil ang lugar na tinutukoy ko ay Caramoan. Pinupuntahan yan ng mga iba't ibang survivor shows mula sa iba't ibang bansa dahil napakaganda talaga kasi niyan. Now, naalala ko nung bumiyahe tayo sa Caramoan, I think naghahanap tayo ng mga cliff diving spots. Meron tayong napuntahan doon na parang 20 feet. Okay, alam mo nang pinupuntahan talaga ng mga turista dahil meron silang diving board. Pero nung naghanap tayo ng mas mataas pa, doon talagang nagkaroon ng bisa yung pagtanong natin sa locals dahil pinuntahan natin yung hindi talaga pinupuntahan ng mga turista. Pinuntahan kasi natin, matigas kasi ulo natin, pinuntahan natin yung talagang sobrang hirap kahit kasama pa ng panahon. Tinanong namin na parang, saan ba? Saan ba yung mas mataas? Saan ba yung mas exciting? Sir, sigurado ba kayo? Ang mahirap to. Dahil yung pag-aakyatan nyo, galing sa tubig, hindi galing sa bangka. Pinursige pa rin natin. Nag-wall climbing muna tayo bago tayo umabot doon sa tuktok ng pagtatalunan natin. At naalala ko pa ngayon dahil yung mismong tour guide na yon, dinala tayo sa pagkataas-taas. Hindi ko alam kung ilang feet yon. 50 feet ba yun o 60 feet? Nasabi ko, game, talon na. Sabi niya, sir, bakit ako tatalon? Sabi ko, syempre ikaw muna tumalon, di ba? Ikaw yung tour guide. Naalala ko yan, may kuha pa ako niyan sa ating Instagram account. Pinicturean ko siya . Ilang minuto rin siyang nag-iisip at nagdadasal kung tatalon siya o hindi. Anyway, after 10 million years, tumalon din. Lumutang naman, buhay. Ibig sabihin nun, susunod na ako. At naalala ko nun, meron ko hawak-hawak na GoPro. Pagkatalon ko, at ito na yung pinaka-feeling ko, pinakamataas na tinalunan ko. Pagkatalon ko sa sobrang taas, ang lakas ng impact ng katawan ko sa tubig. At dahil dyan, nahulog ang aking GoPro. Hey, pairam na isang goggles! Diyan, sir, diyan! At yung GoPro ko, natakot ako dahil nalunod na at hindi na nating mahanap. It took more than 10 minutes. At yung 10 minutes na yon, buti na lang nakita ng isang local tour guide
na mangingisda at marunong sumisid, nakuha niya ang GoPro. Pero hindi lang sa karamuan gumana ang aming charm dahil sa aming pagbisita sa Iligan, mga cute at adventurous na local ang nagdala sa amin sa lugar na to. So ito yung mga tour guide natin. Experienced. Mga 30 years na in the business. Mga gano'ng kalayo? 15 minutes. Ingan sila, pwede nga lang nila. Ano? Pag Tagalog ka, hindi ako marunong mag-Bisaya. Ano raw ang pangalan mo? Pangalan ko? Piolo. Piolo Arellano. O, pakisara ang bibig ng katabi. Baka nakanganga na. Pero akala nyo na dito na magtatapos ang lahat? Eto tambay nyo. Tumatambay kayo dito. Meet the Spider-Men of Iligan. Aren't they amazing? Natapos na naman po ang isang oras na masaya at hopefully very informative na radio show namin, munting radio show namin na Biya Hugot. Bago tayo magtapos, nais ko lang mag-iwan ng very smart and famous words. Wherever you go, there you will be. Ako po si Drew Arellano at ito ang Biya Hugot. Maraming salamat. Ang pagbiyahe ay parang pag-ibig. Minsan, nawawala ka, nasasaktan ka, napapagod ka, at nabubutas pa ang bulsa. Pero pag sa tamang tao, or in this case, lugar mo ibinigay ang inyong pagmamahal, ang masasabi mo lang, you are worth it. Mga biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa may mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click! Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click!